Magandang umaga po muli sa bawat isa po. Ayan po. Saktong-sakto rin naman po, no? Na nagdaan na po yung mga kasalan, ayan. Saktong-sakto rin po sa tema natin. And Merry Christmas po sa bawat isa po sa atin. Swak pa rin yan. Ayan, makikita po natin kung bakit swak na swak yung ating mga mensahe. So once again, ito pong tema ng ating mensahe ay masasabi nating simple lang kung titignan natin or kung uunawain po natin or babasahin lang po natin at hindi natin pag-iisipan ng malalim. Pero kung ito po ay isa sa puso talaga natin, isa sa buhay po natin, ito po ay may malaking parte sa buhay po natin. Ang pinakang focus po natin ng tema natin dito is when God interrupts our plan, He is not punishing us. He is positioning us sa mas better na plano na ninanais niya sa buhay po natin. So once again, ang passage po natin makikita natin sa Matthew chapter 1, 18 to 25. Basahin lang po natin muli ito. So the word of God says, "Now the birth of Jesus was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, just being a man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Amang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po once again na maaari naming talakayin yung mga ganitong klase ng kwento sa buhay po namin. Na maaari naming pagnilay-nilayan ang inyong salita. Na walang pumipigil po sa amin na gawin po ito. At maraming salamat po yan. Nawa po Lord sa pagtalakay namin dito sa kwento na ito, sa narrative na ito. Nawa po Lord ay maunawaan namin ang lubusan kung ano yung nais nyong iparating po sa amin. And tulungan nyo rin po ang inyong lingkod, nawa ay maibahagi ko po ito na may kalinawan at nagmumura pa rin po sa inyo po Lord. At samahan niyo po kami ngayon sa aming pag-aaral, pagtatalakayan, at nawa po Lord ay mai-focus namin yung sarili namin sa inyo at hindi sa mga bagay na nakapaligid lang sa amin. Maraming salamat po ulit. In Jesus' name we pray. Amen. So once again po, magandang umaga pong muli sa bawat isa po sa atin. Beloved, believe this or not, ngayong malapit na yung Pasko, masasabi natin na madalas ang iniisip ng karamihan, pag darating ang Pasko, ito yung araw or yung month na masaya ang lahat. Masasabi natin na ang mga bata ay pag nakatanggap ng regalo ay todo yung ngiti. O kahit yung mga matatanda na nakakatanggap pa rin ng regalo, ay todo pa rin yung ngiti. Yung even, kung mapapansin din natin, ang nangyayari na or trending na nangyayari sa pagdating ng December, ito na yung month na maraming kinakasal. Ayan, nandito nga po sila, di ba? Sakto-sakto nga naman, di ba? So, mapapansin natin na masasabi talaga natin, ang mundo ay nagsasabi sa atin, pag December, masaya. Pero, hindi po madalas masaya. Hindi po madalas na andun yung sabihin natin, kagaanan sa pakiramdam natin pagsasapit po ang Kapaskuhan. Again, hindi palaging masaya ang nangyayari pag December. Dahil na din po sa iba't ibang mga bagay na nangyayari sa buhay natin.
Last time nakaranas tayo ng bagyo sa mismong December. May mga iba't ibang mga kalamidad na na-experience natin. At masasabi natin sa mga oras na yun o sa mga pagkakataon na yun, hindi talaga ganong okay ang nararamdaman nila. Minsan, masasabi rin po natin sa sarili natin, bakit parang mas mabigat pa ang mga kaganapan sa December kaysa sa ibang buwan? Bakit parang ang bigat-bigat salubungin yung December kumpara natin sa mga buwan na nakalipas? Kung saan po may masasabi natin na may plano po tayo, may mga nais tayong gawin, may mga nais tayong abutin na gustong-gusto natin talagang mangyari, pero nasira, hindi natuloy. Possible din po may inaasahan tayong mangyari na gustong-gusto natin at sobrang tagal na talaga nating hinihintay, pero biglang naiba. O kaya naman po, yung mga pinaghihirapan po natin, sa mga pinaghihirapan po natin sa pang-araw-araw, pero biglang natigil. Nawala yung plano na supposed to be mangyayari sana. Madalas ito po yung nangyayari po sa buhay po natin. Share ko lang po sa amin. To tell you honestly, marami po sana kaming gustong gawin with Zoe this December. Kasi mas nararamdaman namin na, ay, pwede na talagang nakakapaglakad na si Zoe. Pwede na talaga kaming gumala sana. Pero nagkaroon ng problema. Dahil nitong November, lumipat po kami ng place na mauupahan po. Then, na-hospital din naman po si Zoe. So, yung supposed to be na budget namin para dun sa mga plano na yon, nawala. Hindi namin natuloy at hindi na namin possible na masubukan yung mga nasa plano namin nung unang-una pa lang dahil dun sa mga pangyayari na yon. Beloved, dun pa lang po, sa simpleng halimbawa na yun na nangyari po sa atin, sa amin po, sa aming pamilya, dun natin makikita na that's life. Yun po yung buhay na meron po tayo. Life rarely goes as planned. May mga plano po talaga sa buhay po natin na hindi talaga nangyayari. May mga plano na kahit sobrang tagal mo nang binuo, meron talagang time na hindi talaga nangyayari to. And sometimes, dito papasok na masasabi natin sa sarili natin, hindi lang kalendaryo yung nagugulo dahil dito eh. Pati na rin po yung puso ng bawat isa po sa atin. Whenever we encounter those kind of situations sa buhay natin, nararamdaman talaga natin at tumatagos talaga sa puso natin. Pero actually, kung babalikan din po natin yung story na ating pinag-aaralan ngayong umaga na ito, kung may taong pinakang naka-experience ng cancel plan, siguro si Joseph na po siguro iyon. Siguro ito na po yung pinakang tao na masasabi natin na sobrang nakaramdam ng kabigatan dito sa canceled plan na kanyang nasa isip, kanyang pinaplano. And to appreciate the story, kailangan natin pumasok sa actual word ni Joseph. Yung mundo na masasabi natin na nakaikot sa tradition, Jewish traditions, honor or shame culture, family expectations, and a strict system of marriage. Nakakaiba na po sa atin ngayon. We no longer have today. And once we understand fully the background kung ano yung pinaghuhugutan ni Joseph dito, the Christmas story becomes more real, more human, and more hopeful. Yan po yung masasabi talaga nating love, joy, hope, legit na love, joy, hope. Pag na talaga natin, naunawaan talaga natin itong story na ito. Dito po sa story na ito, we can see na si Joseph at si Mary ay pledged to be married. For which, for a Jewish couple, it means legal binding na po. Hindi po siya yung katulad po sa atin na simpleng boyfriend, girlfriend, fiancé, mga ganun po. Siguro po, kung titingnan po natin, kung ilalagay natin yung sarili natin sa katayuan ni Joseph, siguro excited na si Joseph sa mga oras na yun. Kasi malapit na po siyang ikasal eh. Kasi paparating na po at nakaplano na rin po for sure yung mga gagamitin nila at gagawin nila sa kasal na ito. Pero habang nag-aabala po sila, habang naghahanda po sila, biglang may balitang dumating sa kanila na buntis si
Mary. At hindi po natin kailangan maging Bible scholar para masaktan sa ganyang klase ng sitwasyon. Hindi po natin kailangan maging pastor at maging sabihin nating dalubhasa sa pag-aaral ng Biblia para maramdaman yung kabigatan na nararamdaman ni Joseph during that time. Masakit po yun. Na pinagplanuhan, pinaghandaan, then mararamdaman mo, mababalitaan mo na lang na yung partner mo ay buntis. This was the worst news Joseph could ever receive. Para sa taong excited na excited, ito talaga yung masasabi nating kirot, sakit talaga. And for Joseph, this was not just a broken engagement. It was a broken future. Especially dun sa mga panahon na meron po sila. Sa tradition na kinabibilangan po nila during that time. Mga kapatid, again, Matthew chapter 1 verses 18 to 25 is not just a Christmas story. O simpleng story lang na babalik-balikan lang natin kada magpapasko. Because it is a life narrative of how God steps into human plans and turns interruption into a divine invitation. At sa unang tingin, kung titingnan lang natin sa perspective natin, point of view nating mga tao, Joseph's story looks like a disaster. Sobrang hirap. But when God steps in, this disasters becomes testimony. At ito po yung pinanghahawakan natin bilang isang mananampalataya. Again, sa gitna po ng kaguluhan ni Joseph, makikita pa rin po natin na ang Diyos ay hindi po tahimik. Hindi po nagpapasawalang bahala lang. Gumagalaw din po siya, mga kapatid. And these movements reveal something powerful about interruptions sa buhay po natin. So I guess maganda pong isa-isahin ang bawat sitwasyon ni Joseph sa passage na ito para mas lalo nating maunawaan yung pagkilos o dakilang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin when it comes to interruption. So first, yung main interruption na na-encounter po dito ni Joseph, which also shows us that God interrupts our plan to show us a bigger story. A story na masasabi nating hindi abot ng pag-iisip na meron po tayo. Ito po yung makikita natin sa Matthew chapter 1 verses 18 to 19. It says, "Now the birth of Jesus Christ was as followed. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being just a man, not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly." So ito po yung dilemma o yung problema nila during that time. Makikita po natin dito that interruption may be God's introduction to His greatest or great plan in our lives. At mga kapatid, kung titingnan po natin yung plano ni Joseph during that time, possible ito po yung plano na nasa isip niya at tumatakbo sa isip niya nung bago sila ikasal. Na again, ipakasal at makasama niya ng lubusan si Mary. At talaga, dito pa lang, maisip pa lang po natin na gusto kong ipakasal sa taong mahal ko. Kikiligin talaga tayo dyan ng malala. At masasabi talaga natin na gustong-gusto talaga natin. At excited na excited tayo. Kung siguro nga kung tatanungin natin yung mga bagong kasal natin, possible binibilang nila kada araw, kada oras na paparating na yung kasal namin. So ganun ka-excited talaga yung mga pagkakataon na ito. At possible din po, syempre, kung bilang isang tao, hindi lang present yung iniisip natin, yung pinakang future pa natin. Possible din po ang pinaplano niya ay magkaroon ng masayang pamilya at mamuhay ng tahimik at payapa. Simpleng buhay. Katulad din po ng mga pinapangarap natin sa buhay. At para po sa kanya, simple at malinaw ang plano niya. Pero isang araw, sinabi ng Biblia, again, Mary was found to be with child. Imagine po natin yung bigat na ito. Yung maaaring reaction niya po dito, yung excitement niya napalitan ng shocking news.
sa balita na na-receive niya, natanggap niya. Kumbaga, masasabi talaga natin, tatagos talaga to sa puso ni Joseph. At kung ako yung nasa kalagayan ni Joseph, baka hindi ko kakayanin to. Yung ganitong klase ng pangyayari sa buhay ko. Mabigat po talaga kasi yung pangyayari na ito, especially, again, bibigyan din po natin sa panahon po nila. Sobrang bigat po nito. And to fully understand Joseph's situation, I guess we must imagine the cultural background he lived in. Ano po ba yung merong tradisyon na meron sila o yung mga meron sa kanila during that time? Again, being betrothed is the same as legally binding marriage. Kumbaga masasabi natin, yung Jewish couple na ito hindi po basta lang na fiancé or sabihin natin boyfriend, girlfriend, ayan sa panahon natin kasi medyo gasgas na sa atin yung mga ganitong klase ng usapin. Hindi po ito basta-basta engagement lang o simpleng engagement. Mas malalim po ito kung titingnan po natin. Mas committed po sila dito at mas seryoso po sila kumpara po natin sa panahon po natin ngayon. Sa panahon po kasi natin, kahit kasal na nga po, parang makikita natin hindi pa rin ganun kaseryoso ang karamihan. Kumbaga, nandito na nga, kinasal na sila, nandyan na sila at magkasama na sila, pero makikita pa rin natin parang hindi pa rin ganun kaseryoso. Kumpara mo sa panahon na meron po sila. Sa kanila po kasi ay halos literal na life and death talaga. Masasabi ka talaga na till death do us part, di ba? So parang ganito po yung situation nila during that time. And second, makikita po natin dito yung isang katotohanan kung bakit labis pa na masasabi nating malalim talaga at mabigat yung pangyayari na ito. Pangalawa po, because any unexplained pregnancy can result to family shame. Hindi lang po sila yung maapektuhan, pati yung buong pamilya nila. Again, kung babalikan po natin sa culture na meron sila, in Jewish culture, honor is everything. Honor is everything. Ang kahihiyan na ito ay hindi lang pang personal, hindi lang para sa kanila, pang pamilya din, at pang buong community pa. So kumbaga, halos yung bigat na yon halos pang buong community, yung level ng paghihirap na yon. Ganun po ka-big deal po yung situation na ito. At pangatlo po, kung pipiliin naman po nilang itago itong problema na ito, hindi nila sasabihin na buntis si Mary, then dito naman po papasok ang public suspicion. Dahil kapag napansin nila yung malaking pagbabago kay Mary, wala naman po sigurong buntis na nakakapagtago na buntis sila. So makikita ng karamihan na buntis ang tao na ito, itong babae na ito. Then the community will ask, Joseph, bakit nabuntis yung fiancé mo? Sino yung ama? Bakit hindi mo alam? So ito yung madalas na maririnig nila. Kapag itinago po nila yung problema na ito. Kumbaga po, ito yung problema na kahit itago pa po natin sa ilaliman ng baol na meron po tayo, ay makikita pa rin ang lahat. So wala silang maitatago. Pero listen to this, brothers and sisters. Let me clear this. This interruption was not a mistake or even a disaster. Nakatulad ng iniisip po natin. Nakatulad ng tradisyon na meron po sila. It's the opening chapter of God's greatest story. Ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. By the way, maidagdag ko lang po, isa pa sa mabigat na sitwasyon na kanilang kinalalagyan. Literal po, nakamatayan po ang parusa kapag ang babae po ay nabuntis bago ikasal. Stone to death. Yun po yung tradisyon na meron po sila. Yung culture na meron po sila. Ang bigat po, no? Ang hirap siguro sa part ni Joseph. Kung titingnan po natin, kung ilulugar natin yung sarili natin kay Joseph, ang bigat. Ang hirap. And Joseph has every right to do this. Kasi mismo yung partner niya ay nabuntis.
Pero dito natin makikita kung sino talaga, ano yung pagkatao na meron po si Joseph during this time. Mabuti po siyang tao. And base na rin po sa ating passage, ay siya po ay isang taong makatarungan at may takot sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung mababasa po natin sa verse 19, ang balak niya po sana ay patagong hiwalayan si Mary. Kasi for sure, masasabi natin, yes, for sure, he felt betrayed, he felt disappointed, he felt confused sa mga nangyayari sa kanya, and he felt pain. Tao po si Joseph. Hindi po siya robot. Nakakaramdam rin po siya katulad po ng nararamdaman po natin. Ng mga kabigatan na ating nararamdaman. At kung tutuusin po, minsan tayo rin po ay nasa ganyang klase ng sitwasyon. Mas malala nga lang po siguro sa kanila. Nasa ganyan klase ng pangyayari rin po tayo sa ating buhay. We are too frustrated and too afraid to mess up our lives. Kaya gagawin natin yung lahat ng mga pagkakataon, makakaya natin, maitama lang talaga. Hindi lang maging sobrang miserable yung buhay na meron po tayo. Makikita po natin dito that it is very clear to each of us that our personal plans don't always match God's bigger plan. Hindi sa lahat ng pagkakataon yung mga iniisip natin, yung mga nais nating gawin ay align o nakamatch sa plano ng Panginoon sa buhay po natin. At ito po yung sinasabi rin po ng ating kwento. Going back to our passage, makikita po natin dito na sa pinakamagulong panahon na meron po si Joseph, sa buhay ni Joseph, doon din po mismo nagsimula isulat ng Diyos ang kanyang pinakadakilang kwento. Again, ang kaligtasan natin, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito din po natin makikita ang unang galaw ng Diyos. Indeed, God interrupts our plans to show us a bigger story. A story na hindi na maaabot ng pag-iisip natin. Simpleng pag-iisip po natin. Mga kapatid, kapag biglang nabigo ang plano natin, wag po nating isipin na ito po ay parusa ng Panginoon. Hindi po ito agad parusa. Dahil baka ito rin po yung daan o simula ng plano ng Diyos ng mas maganda pa po sa plano na iniisip natin. Huwag po tayong basta-basang sumugod, umatake kaagad. Pag-isipan din po natin. Muli, ang mga iniisip din po pala nating mga interruption sa buhay natin, mga canceled plan, ay madalas na introduction din po pala ng ating Panginoon sa isang malaking kwento sa buhay po natin. At dito po sa interruption ni Joseph, malamang sa malamang, kung babalikan po natin, siya po ay naging confused sa bagay-bagay na nangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Siya ay nasaktan ng malala actually. And dito sa malaking interruption sa kanyang buhay. Pero yung moment na yon, at the very moment, God speaks. Hindi pinabayaan ng Panginoon si Joseph. Which clearly shows us that God who interrupts our plans is also the God who explains our fears. Yung mismong nagsasabi sa atin kung ano yung mga pinagdadaanan po natin. Which leads us to the second point. Dito po sa pangalawang point na ito, makikita po natin dito that God speaks in the middle of the interruption to replace fear with His Word. At ito po ay makikita natin sa verses 20 to 23. It says, "But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken to the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son. They shall call his name Emmanuel, which is translated God with us." So balikan po natin yung ating passage. Ano po yung makikita natin in verse 20? It says,
but while he thought about these things. Or sa ibang translation, after he had considered this. So ano po yung ginawa ni Joseph during that time? Ano po yung ibig sabihin ng mga katagang ito? Kumbaga, dito pinapakita po sa atin na malalim niya pong pinag-isipan ang lahat. Hindi kaagad siya nagtumalon sa conclusion at gumawa ng paraan sa sariling pamamaraan niya. Malalim niya pong pinag-isipan ito. At kumbaga po masasabi natin, nakipagbuno talaga siya sa emosyon niya. At dun sa mismong interruption na ito. And this phrase makes me think, what if Joseph had refused to slow down? What if umatake kagad siya? Kumilos kagad siya, nagdesisyon kagad siya sa sarili niya. What if nauna yung galit niya? What if kumilos si Joseph base sa emotion niya na katulad ng ginagawa po ng bawat isa po sa atin? What if nagpatalo siya sa takot na nararamdaman niya? Ano po kaya ang mangyayari? Beloved, dapat po nating maunawaan na sa ganitong klase ng pagkakataon sa ating buhay, ang importante po ay pakikinig. At hindi po pagkilos agad. Paggawa ng desisyon agad. Ang isa po sa pinaka-importante, pakikinig sa ating Panginoon. Especially, again, sa salita niya dito sa Biblia. The same in our passage, this angelic encounter explains everything to Joseph, except what happens tomorrow. Inexplain ng Panginoon mismo nung angel of the Lord dito kung ano yung mga nai-encounter niya. Mga kapatid, katulad natin, minsan di rin natin alam ang mangyayari sa atin sa kinabukasan. Kaya most of the times, kung titingnan po natin, nakasalalay ang buhay natin sa point of view lang po natin. Minsan nakakalimutan nating tanungin ng Panginoon, ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba ang magandang plano na maisasagawa ko sa pagkakataon na ito? Dito po, i-discuss po natin, may 4 po tayong katagang babasahin or tatalakayin. May mga 4 na katagang binanggit ang anghel na bumasag rin naman po sa takot ni Joseph. So unang kataga po dito is, do not be afraid. Hindi po ito simpleng wag ka lang matakot, gawin mo lang yan. Ayan. Because it is a divine command with a divine comfort. Mismo nanggaling sa ating Panginoon. Balikan po natin ang kinakatakot ni Joseph sa pangyayari na iyon. Public disgrace, community judgment, misunderstanding, possible, mawala si Mary, and not knowing the future. Ito yung mga kabigatan o takot na dala-dala ni Joseph during that time. Which clearly shows us that in reality, kapag tayo ay natatakot, ang mga bagay sa paligid natin ay masasabi nating blurry. Kapag tayo natatakot, nawawala na yung tamang pag-iisip natin na ano yung dapat nating gawin. Pag tayo ay kinain na po ng takot na palagi nating nararamdaman, madalas ganito rin po yung nangyayari sa atin. Ang bigat magdesisyon. At kapag may takot, once again, mabigat din po sa bawat desisyon na kailangan pag-iisipan po talaga natin. Pero dito po, pinutol ng Diyos ang lahat ng ingay at gulo na nararanasan at naririnig ni Joseph during that time. He says, Joseph, do not be afraid. And why? Because just as the name of the Lord says, God is with us. God with us. Emmanuel. Ang katagang do not be afraid, this shows us that God comes what terrifies Joseph. At yun din po yung pwede nating panghawakan sa ating buhay. Then second, what is conceived in her is from the Holy Spirit. Dito ay pinakita ng Diyos ang bagay na hindi kayang maintindihan ng isang simpleng tao. Na hindi kayang maintindihan ni Joseph na mag-isa lamang. No matter how much he thought, he couldn't understand it. Bakit? Dahil na rin po minsan,
hindi natin agad maunawaan yung interruption na ito sa ating buhay hanggang sa ipakita din po sa atin, ipaliwanag din po sa atin ng Diyos itong layunin na ito sa buhay po natin. Again, kung babalikan po natin, this pregnancy was not scandal. It was a miracle. It was not shameful. It was part of God's plan. At yun po yung ipinaliwanag ng angel of the Lord sa kay Joseph. So the phrase, what is conceived in her is from the Holy Spirit, shows us that God explains what confuses Joseph. Ito yung nagbigay sa kanya ng klaro kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay ni Joseph. And then third na kataga po dito, you shall call his name Jesus. Ito po ay inutos ng Panginoon. You shall call his name Jesus. And in Jewish culture, naming a child is the same as accepting the responsibility. Ibig sabihin po nito, tinatanggap niya na itong bata na ito. Kaya dito po sinabi rin ng Diyos sa kanya, kumbaga parang nais parating ng Panginoon sa kanya, Joseph, yakapin mo ang aking plano sa mundong ito. Embrace this mission. At ito po ay gagawin mo sa pamamagitan ng pagpapangalan sa kanya na Jesus. You shall name the baby Jesus, o sa ibang, ang kahulugan po nito, ang Panginoon ang nagliligtas sa lahat. Kumbaga, makikita natin, the interruption Joseph feared ay siya rin po yung kaligtasang kailangan ng mundo. Ginagalawan po natin. Kaligtasan nating lahat na makasalanan. So the phrase, you are to give him the name Jesus, shows that God was inviting Joseph into his mission. And same as, ganun din po sa atin. Kung paano niya tayo ini-invite dito sa mission na ito. Then, pang-apat po, this fulfilled what the Lord says, and they will call him Emmanuel. Mga kapatid, dito sa mga pagkakataon na ito, God is not improvising. Sa lahat ng mga pangyayaring ito, He just fulfilling what He says. Kasi kung babalikan po natin sa Old Testament pa, Isaiah prophesied Emmanuel, which is translated God with us. Nasabi na po yan, matagal na. Kaya ito pong simpleng kahulugan po nung katagang ito na makikita natin na kasama ni Joseph ang ating Panginoon. Kasama niya rin po si Mary. At higit po sa lahat, kasama niya rin po tayo sa lahat ng kabigatan na ito. Hindi tayo nag-iisa. God with us. Hindi ka nag-iisa kailanman. Dito pa lang sa katagaan na ito, makikita natin na hindi tayo nag-iisa dito sa problema o sa kabigatan na dinadala natin. Lagi tayong may kasama. Kung tayo ay may tamang relasyon sa ating Panginoon. So, mga kapatid, ano po yung makikita natin sa lahat ng katotohanan na ito? Especially po sa mga katagang diniscuss po natin. So first is that God's word replaces fear. Yung mismong salita ng Panginoon, ito yung mag-aalis sa takot na nararamdaman po natin. Then second, God's promises replaces confusion. If we are confused, then pwede natin balikan yung sinasabi ng Biblia. Then lastly, and God's presence replaces anxiety. Ito yung nag-aalis sa mga anxiety na maaari nating ma-encounter. Again, ang salita po ng ating Panginoon. Tandaan po natin ito mga kapatid, na kapag dumarating po tayo o dumarating ang takot sa buhay po natin, hayaan po natin magsalita ang Diyos. Huwag nating sabayan ng salita rin po. Hayaan po nating magsalita ang ating Panginoon. Manguna ang Panginoon sa buhay natin before we act. We must listen. Listen to God's voice first before doing something else. Yung mga plano natin sa buhay po natin. Because when life is uncertain, God speaks clarity. And when our plans collapse, His promise stands firm. At yun yung pinapakita po sa atin ng passage na ating tinatalakay. Again, in here, Joseph heard God's word.
Narinig niya po ito. At dahil po doon, he gained clarity and then finally understand this interruption. Ngunit, to tell you honestly, hindi po natatapos doon ang lahat. Hindi po dapat natatapos sa pakikinig lamang. Meron po tayong dapat gawin. Hindi po siya dapat pinapakinggan lang, dapat ito po ay isinasabuhay po natin para maging pagpapala talaga sa bawat isa po sa atin or maramdaman talaga natin yung paggabay ng Panginoon. Kasi magkaiba yung pinakinggan lang po natin sa sinusundan talaga natin o sinusunod talaga natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Again, ito po yung kailangan natin, complete obedience. At yun din po yung ginawa ni Joseph during this time. This leads us to our last point ngayong umaga na ito. That God interrupts our plans to invite us into obedient faith. Na makikita po natin sa verses 24 to 25. It says that Joseph being arose from sleep did as the angel of the Lord commanded him and took him his wife and did not know her till she had brought forth her firstborn. And he had called his name Jesus. So ano po yung ginawa ni Joseph? When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord commanded him. Walang but, walang question, sumunod kaagad siya. Mga kapatid, isipin po natin yung ginawang pagkilos ni Joseph dito sa pagkakataon ito. Sa harap ng sa balita na nabuntis si Mary. Maaring ang gawin niya, kung titingnan natin sa point of view natin mga tao, maaring makipagtalo siya sa angel of the Lord. Maaring makipag-negotiation siya sa angel of the Lord. O humingi ng maraming signs kung masasabi natin, totoo ba talaga? Totoo ba talaga itong pangyayari na ito? Kasi madalas sa ating mga tao, to see is to believe. Madalas, sinasabi natin at hindi talaga natin nauunawaan kung ano yung mga ginagawa talaga ng ating Panginoon. Pero, iba po yung ginawa ni Joseph during this time. He didn't delay what God says, and he obeyed immediately. Pagkagising niya, yun po kagad ang ginawa niya. Mga kapatid, minsan po, kung titingnan po natin sa buhay natin bilang isang tao, nahihirapan tayong sumunod kasi mas kampante tayo sa comfort zone na natatamasa po natin kaysa sa ating calling. Mas importante yung mga nangyayari in the present time kaysa sa kung ano yung nais at plano talaga ng Panginoon sa buhay po natin. Halimbawa po dito, yung kaginhawaan po na gusto nating matamasa. Yung inaabot nating kaginhawaan. Kaya naman po yung kulturang ating nakasanayan at reputasyon na ating binubuo. Kasi po, what if, katulad po sa situation ni Joseph, what if ganito rin po yung ipagawa sa atin ng Panginoon? Kaya mo bang umalis dyan sa comfort zone na meron po tayo? Kaya mo bang sumunod ng walang ibang tanong? Walang ibang nasa isip at nakafocus lang sa command ng ating Panginoon. I guess, para ma-appreciate po natin ang lubusan ng ginawa ni Joseph, ang pagsunod ni Joseph during this time, ay mabuting paghimbingin po natin kung ano yung muntik nang mawala sa kanya at nakuha ni Joseph sa pagkakataon na iyon. So first, again, babalikan natin ano yung nirisk niya. Yung kanyang pangalan, yung kanyang reputasyon, yung kapayapaan na nasa isip niya at mga personal na plano sa kanyang buhay. Ngunit ano naman po yung nakuha niya? Presensya at layunin ng Diyos sa buhay nila. Pati po yung pinakamaganda siguro makikita nating nakuha ni Joseph during that time, yung pribilehiyo na masaksihan yung pinakamalaking himala sa kasaysayan. Ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Siguro, nakaka-amaze din, no, na ikaw yung mismong unang-una makakita nito. Yun po yung magandang nakuha dito ni Joseph. Again, dito po sa Bible, Joseph never speaks in Scripture. Yet, his obedience speaks louder than words. Ramdam na ramdam po natin.
Mas malakas pa po ito kaysa sa alinmang mga paliwanag o argumento na maaaring maisip ng bawat isa po sa atin. Yung mismong pagkilos niya po. Mga kapatid, ganun din po sa ating buhay. Maaaring nakakatakot ang mga gagawin po nating pagsunod sa ating Panginoon o pagsunod sa hakbang na naisin ng ating Panginoon dahil na rin po sa mga pinanghahawakan natin sa ating buhay. Pero lagi natin tatandaan, katulad nung sinabi ng Panginoon kay Joseph, ganun din po ang panghawakan natin, kasama natin ang Panginoon. Maaaring hindi rin po natin naiintindihan ng lubusan ng plano ng Diyos at baka laban ito sa mga pangkaraniwang pag-iisip po natin o kaginhawaang nais nating makamit. At higit po sa lahat, pwede natin masabi yung mga nais ng Panginoon ay taliwas naman sa mga opinyon ng nakakarami. Pero lagi natin tatandaan na mas maganda pa rin sumunod at kumilos ng naaayon sa plano ng Panginoon kaysa sa plano lang po ng bawat isa po sa atin. But let us remember this, mga kapatid, brothers and sisters, our obedience is an invitation for God's intervene. Our obedience is a preparation for God's miracle. Our obedience is an alignment to God's perfect plan. Our obedience is a demonstration of His glory. Ito po ang lagi nating tatandaan dito sa katotohanan na ito. And how did Joseph respond to these four truths? Dito sa apat na katotohanan na ito. He obeyed without question. He obeyed immediately. Dahil kapag kumilos ang Diyos sa gitna rin po ng ating buhay, sa gitna ng kaguluhan na ating natatamasa, siya rin po yung mismong nag-i-equip sa bawat isa po sa atin. Siya rin po yung nagpapakita ng kanyang dakilang layunin at kanyang himala sa ating buhay. Ganon kumilos po ang ating Panginoon. Ganon ka-amazing ang ating Panginoon na ating sinasamba. At higit din po sa lahat, itong mga katagana ito, itong mga katotohanan na ating pinag-aaralan, ito po yung nagtuturo sa atin na hindi natin kailangan maging tanyag para maging matapat na mananampalataya. Hindi mo kailangan maging pastor, maging Bible scholar para sumunod sa ating Panginoon. At hindi rin po natin kailangan ng maraming salita para ipakita po ang tunay na pananampalataya na meron po tayo. At kailangan po natin, ang pinakakailangan lang po natin dito, humakbang, sumunod at manampalataya sa ating Panginoon. Piliin ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Katulad din po ng ginawa ni Joseph dito sa ating storya. So to make it short, ang pananampalataya po ay hindi po nasusukat sa pananalita o sa palakpakan na maaari nating matanggap, kundi sa simple at matapat na hakbang o paghakbang natin at mga ginagawa po natin sa pang-araw-araw. Simpleng bagay lang po, pwede nating magawa itong bagay na ito. Bilang pagtatapos, beloved, always remember this, that Christmas is not about perfection, not all about happiness, kasiyahan lang. Ito po ay patungkol sa Diyos na pumasok sa ating imperfections. Yun po yung pinakang importanteng mensahe ng Kapaskuhan. Because again, in this passage, Jesus came into a story filled with drama, scandal, fear, confusion, shame, and broken plans. Dito pumasok ang ating Panginoong Jesus. Ano pong reason? Para umpisahan din naman po ang dakilang katotohanan para sa ating lahat, ang kwento ng ating kaligtasan. Yun yung pinakang importante na dapat nating balikan po. Again, He interrupts our life not with judgment, but with grace. At pagkilos pa rin po ng ating Panginoon. He saved us from sin, dwells with us as Emmanuel, and leads us step by step into His purpose. Katulad din po ng ginawa niya kay Joseph. So mga kapatid, marahil ngayong darating na Kapaskuhan, bawat isa po sa atin ay possible na may iba't ibang mga problema.
Possible na may nawala sa'yo, tao man ito, or sabihin nating importanteng bagay sa atin. O kaya naman po, ay hindi nasagot ang pinagdadasal po natin ng napakatagal. Dahil po dito, pakiramdam po natin ay kay labo-labo na rin po ng ating hinaharap. Possible ganito po yung nararanasan natin. O marahil nabigo ang plano na sinusubukan natin gawin. Kaya naman po, ang iba po ang masasabi natin na hindi talaga nag-work yung plano na ninanais talaga natin sa taong ito. Mga kapatid, listen to this. There are times na ang interruption sa buhay po natin ay hindi po rejection. Ito po ay redirection. Sa ano ba yung dapat nating gawin? Ang kadismayaan naman po ay hindi po katapusan ng ating buhay. Ito naman po ang simula ng pagkilos natin kasama ang ating Panginoon. Beloved, our broken plans may be God's better plan also to our lives. So when life gets messy, when life gets confusing, painful, scary, maybe that's the start of God's plan to each of us. And all we need to do is listen and obey. At magtiwala sa kanyang dakilang plano sa buhay po natin. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa reminder na ito, sa story ni Joseph. I know, Lord, na may mga times sa buhay po namin na kinakain kami ng takot na meron po kami, ng mga pangamba, mga confusion, ng mga iba't ibang mga pangyayari sa buhay po namin. Nawa po, Lord, ito po ay mapagtagumpayan namin. Mas lalo kaming tumingin kung sino po kayo sa buhay po namin. Katulad po ng ginawa rin po ni Joseph. Nawa po, Lord, matutunan naming lubusang magtiwala sa iyo, manampalataya sa iyo, at sumunod sa dakilang plano nyo sa buhay po namin. I know, Lord, na magagawa namin ito, hindi sa sarili namin lakas, kundi dahil rin po sa inyo, Lord. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa niyo po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.